Happy God first morning po. Happy God first morning po. Happy God first morning. First morning. First morning po. Happy God first morning po. Okay po. Clear po ba? Naririnig po niya ako? Yes Yes po. po. Malinaw po. Muli po kapatid ay happy God first morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 26, Tuesday na po. At ang mga kababaihan po dito sa Area 2, ang mga gaganap po sa ating programa sa pagsamba sa ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay yumuko para sa ating panalangin. Ama naming Diyos, ng tahanan mo'y nasa mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat muli ay inyo kaming ginising na may taglay ng kalakasan upang sumamba sa inyong kadakilaan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, ay dalangin namin sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, ay samahan nawa kami ng inyong banal na espiritu. At patawarin mo nawa kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat po, Ama, sa pagdinig ng inyong pagdinig ng aming mga dalangin alang-alang sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Sa umaga po ito, mga kapatid, ganito po ang ating programa sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Sa part 1 po, ang magbabasa po ng Bible reading ay ipagkakaloob po ni Sister Risa Fajardo. At ang reflection na matatagpuan po pala dun sa Book of Bilang. Sa number na po tayo, chapter 15. At reflection po, pagkatapos po noon ay ang reading and reflection sa Lest We Forget na ipagkakaloob muli ni Sister Risa Fajardo at ang kanyang reflection at closing prayer po. Pagkatapos po noon ay ang mapapanood na po natin ang history of Seventh-day Adventist Church. At pagkatapos po noon sa part 3 po ay ang testimony ni Brother Samuel Graneta at ni Brother Ronald Dogwe. At pagkatapos po noon, mga kapatid, ay ang reading and reflection sa mga payo sa pagiging katiwala sa chapter 59.1 na pinamagatan ang mga pangako ng Diyos ay matibay ni Sister Griselda Evangelista. Hindi ko po alam kung nakapasok na po siya. Andyan na po. Yan. Andito na po. At pagkatapos noon ay dadako na po tayo sa silent prayer. Sa Acts po ay ang mangunguna po sa adoration and confession ay si Sister Divina Alapitan. Ang thanksgiving and supplication naman po ay si Sister Renia Alutinto. Pagkatapos po noon, ang closing song at closing prayer ni Sister Griselda. At COP chant, pagkatapos po ay benediction ni Pastor Joey de Ocampo. Yun po ang pagkasunod-sunod ng ating pagsamba sa ating Panginoon ngayong umagang ito. At ngayon po ay bibigay na po natin ang Bible reading kay Sister Risa Fajardo. Ma'am Risa, dyan na po kayo. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po, ma'am. Okay. Magandang umaga po. Naririnig po ba ako, sis? Yes, ma'am. Clear. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang atin pong Bible reading ay nasa mga Bilang chapter 15. Ito po ang pagkakasabi. Batas tungkol sa handog na pinaraan sa apoy. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupain na inyong mga tahanan na aking ibibigay sa inyo. At maghahandog kayo sa Panginoon ng pinaraan sa apoy na handog na susunugin o ng hain upang tumupad ng panata
o ng kusang handog o sa inyong mga takdang kapistahan upang gawing masarap na amoy sa Panginoon na mula sa bakahan o mula sa kawan. Kung gayon ay maghandog sa Panginoon, yaong maghahandog ng alay ng isang handog na harina na 10 bahagi ng isang efa ng mainam na harina na hinaluan ng 4 na bahagi ng isang hin ng langis at ng alak na inuming handog na 4 na bahagi ng isang hin. Ang iyong ihahanda na kalakip ng handog na susunugin o ng hain sa bawat kordero. Kung ang isang tupang lalaki ay iyong ihahanda na pinakahandog na harina, ang 20 bahagi ng isang ifa ng mainam na harina na hinaluan ng 3 bahagi ng isang hin ng langis. At bilang pinakainuming handog ay iyong ihahandog ang 3 bahagi ng isang hin ng alak na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At pagka maghahanda ka ng isang toro na handog na susunugin o upang ihain sa katuparan ng isang panata o upang mga handog sa Panginoon tungkol sa kapayapaan, ay kanyang ihahandog nga nakalakip ng toro ang isang handog na harina na 3/10 bahagi ng isang ifa ng mainam na harina na hinaluan ng kalahating hin ng langis. At iyong ihahandog na pinakainuming handog ay kalahating hin ng alak na pinakahandog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Gayon gagawin sa bawat toro o sa bawat tupang lalaki o sa bawat korderong lalaki o sa mga anak ng kambing. Ayon sa bilang ng inyong ihahanda, ay gayon ninyong gagawin sa bawat isa ayon sa kanilang bilang. Lahat ng tubo sa lupain ay gagawa ng mga bagay na ito sa ganitong paraan, sa paghahandog ng handog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At kung ang isang taga-ibang bayan ay makipamayang kasama ninyo, o sinumang nasa gitna ninyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, at maghahandog ng handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, ay kanyang gagawin ang gaya ng inyong ginagawa. Sa kapisanan ay magkakaroon ng isang palatuntunan sa inyo at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo. Isang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi, kung paano kayo ay magiging gayon din ang taga-ibang bayan sa harap ng Panginoon. Isang kautusan at isang ayos ay magkakaroon sa inyo at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupaing aking pinagdadalhan sa inyo, ay mangyayari nga na pagkain ninyo ng tinapay sa lupain, ay maghahandog kayo ng isang handog na itinaas sa Panginoon. Sa pinakauna sa inyong masang harina ay maghahandog kayo ng isang munting tinapay na pinakahandog na itinaas. Kung paano ninyo ginagawa ang handog na itinaas tungkol sa giikan, ay gayon ninyo itataas ito. Sa pinakauna sa inyong masang harina ay magbibigay kayo sa Panginoon ng isang handog na itinaas sa buong panahon ng inyong mga lahi. At pagka kayo'y nagkamali at hindi ninyo tinupad ang lahat ng utos na ito na sinalita ng Panginoon kay Moses, sa makatuwid bagay lahat ng iniutos ng Panginoon sa inyo sa pamamagitan ni Moses mula sa araw na lagdaan kayo ng utos ng Panginoon at sa haharapin sa buong panahon ng inyong mga lahi. Ay mangyayari nga na kung magkasala ng walang malay
na hindi nalalaman ang kapisanan na ang buong kapisanan ay maghahandog ng isang guyang toro na pinakahandog na susunugin na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, nakalakip ng handog sa naharina niyaon at inuming handog niyaon, ayon sa ayos at isang lalaking kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan. At itutubos ng saserdote sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sila'y patatawarin sapagkat isang kamalian at kanilang dinala ang kanilang alay na handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy at ang kanilang handog dahil sa kasalanan sa harap ng Panginoon dahil sa kanilang kamalian. At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay patatawarin at ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila sapagkat tungkol sa buong bayang nakagawa ng walang malay, handog sa pagkakasala na walang malay. At kung ang isang tao ay nagkasala ng walang malay, ay maghahandog nga siya ng isang kambing na babae ng unang taon na pinakahandog dahil sa kasalanan. At itutubos ng saserdote sa taong nagkamali kung tunay na siya'y nagkasala ng walang malay sa harap ng Panginoon upang itubos sa kanya at siya'y patatawarin. Kayo'y magkakaroon ng isang kautusan sa kanya na nagkasala ng walang malay, sa kanya na ipinanganak sa gitna ng mga anak ni Israel at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila. Ngunit ang tao na nakagawa ng anuman ng buong kapusukan, maging tubo sa lupain o taga-ibang lupa, ay lumapastangan sa Panginoon at ang taong yaon ay ihihiwalay sa gitna ng kanyang bayan sapagkat kanyang hinamak ang salita ng Panginoon at kanyang sinira ang kanyang utos. Ang taong yaon ay lubos na ihihiwalay. Ang kanyang kasamaan ay tataglayin niya. Ang kaparusahan sa pagsalangsang sa batas ng Sabat. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasailang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy ay dinala siya kay Moses at kay Aaron at sa buong kapisanan. At kanilang inilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa ipinahahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moses. Ipinag-utos ang paglalagay ng tirintas. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila na sila'y gumawa ng mga tirintas sa mga laylayan ng kanilang mga damit sa buong panahon ng kanilang mga lahi at kanilang patungan ang tirintas ng bawat laylayan ng isang panaling bughaw. At sa inyo'y magiging isang tirintas upang inyong mamasdan at inyong maalaala ang lahat ng mga utos ng Panginoon at inyong tuparin at upang huwag kayong sumunod sa inyong sariling puso at sa inyong sariling mga mata na siya ninyong ipinang-aapid upang inyong maalaala at gawin ang lahat ng aking mga utos at maging banal kayo sa inyong Diyos. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang maging inyong Diyos. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Amen. 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 Ang bilang ay nagbibigay ng patnubay para sa bagong henerasyon ng mga Israelita habang naghahanda sila sa pagpasok sa lupang pangako na nagdedetalye ng mga regulasyon para sa mga sakripisyong
para sa mga sakripisyo, kabilang na ang mga tiyak na tagubilin para sa mga handog na butel at inumin, at nagtatatag ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga hindi sinasadyang kasalanan at sadyang paghihimagsik laban sa kautusan ng Diyos. Idinidiin din dito ang kahalagahan ng pagsunod at kabanalan. Makikita ang malubhang kinahinatnan para sa isang lalaking tahasang lumabag sa Sabat, nagbibigay babala sa lahat ng tao, pati na ang mga dayuhan sa kanilang gitna, na sundin ang parehong mga batas, yung mga handog at sakripisyo. Mga paglalaan para sa bagong lupain. Nagbigay ang Diyos ng mga tagubilin para sa mga handog, kabilang na ang mainam na harina, langis at alak, para sa naihahandog kasama ng mga sakripisyo kapag pumasok ang mga Israelita sa kanilang masaganang lupain sa pagsasaka. Pinagpala ng Diyos ng mga halaman ang lupain, kanilang aanihin, at bilang pagkilala sa mga pagpapalang ito ay maghahandog naman sila. Pagbabayad sala para sa hindi sinasadyang kasalanan. Kapag napagtanto ng isang tao o grupo ng mga tao na may nalabag pala silang batas o alituntunin, binabalangkas ng kabanata ang proseso para sa paggawa ng mga pag-aayos para sa mga hindi sinasadyang kasalanan, pagbibigay ng isang batang toro para sa komunidad at isang babaeng kambing para sa isang individual. Pagkakaiba sa batas. Pinagkaiba ng Diyos ang mga kasalanang ginawa sa kamangmangan o hindi sinasadyang kasalanan, at ang mga kasalanang ginawa ng may suwail at mapanghimagsik sa puso, sadyang paghihimagsik. Mga kahihinatnan ng pagsuway. Isang lalaki na sadyang nagtitipo ng kahoy sa araw ng Sabat ay binato ng komunidad hanggang sa mamatay. Isang matinding paglalarawan ng malubhang kahihinatnan ng tahasang paglabag at pagsuway sa kautusan ng Diyos. Isang batas para sa lahat. Binigyang diin ng bilang 15 na ang kautusan ng Diyos ay dapat ipamuhay ng pantay-pantay kapwa sa mga Israelita at sa mga dayuhan o mga estranghero po sa atin na naninirahan sa gitna nila. Ang prinsipyong ito ay nagtaguyod ng kabaitan at mabuting pakikitungo sa mga estranghero na nagpapatunay sa kanilang pagkatanggap ng Diyos at pagpapalakas ng pagkakaisa. Asul na tirintas. Ito ay isang palaging paalala. Inutusan ng Diyos ang mga Israelita na ilakip ang mga tirintas na may asul na lubid sa mga sulok ng kanilang damit upang alalahanin ang mga utos ng Diyos. Ang mga tirintas na ito ay nagsisilbing pisikal na paalala na susundin nila ang lahat ng utos ng Diyos at huwag maliligaw ng kanilang sariling mga pagnanasa at pag-iisip. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Amen. Amen. Thank you, Ma'am Risa. Kumpleto rekado na po ang refleksyon. Ayan. Sino pa po ang may gustong mag-reflect sa binasa ngayon sa ating Bible reading? Yan, nakataas po si Pastor Melvin. Okay po, Pastor Nelvin. Good morning po. Happy God first morning po sa inyong lahat. Good morning. Dito po sa Numbers chapter 15, meron pong tumatak sa akin dito na verse. Ito po yung sa verse 27 to 28. Ito po yung about sa
unintentional sin. Yan. Yung unintentional sin, ito yung mga kasalanang hindi sinasadya na kailangan ng bayan ng Diyos ay maghandog din, no? Magdala ng kambing para sa kanilang kasalanan na hindi sinasadya. So, bagamat ang Panginoong Diyos doon sa chapter 14 ng Numbers, yung bayan ng Israel ay sila po ay tumanggi na sila ay pumasok sa bayang pangako at hindi na rin man sila pinayagan dahil sa kanilang pagkakasala. Dito sa chapter 15, makikita po natin yung mercy ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang pagmamahal na yung bayan ng Israel binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makabalik sa kanya. Ngayon, sabi dito, and if any soul sin through ignorance, then he shall bring a she-goat of the first year for a sin offering. Binibigyan ng pagkakataon ng Diyos ang bayan niya para magbalik loob. Yan. Kasi, bagamat ang Panginoong Diyos ay God of judgment, no? Nag-judge din siya, at pero siya rin ay merciful. Nire-recognize ng ating Panginoong Diyos yung ating kahinaan, yung ating pong pagkakasala. At dito ko rin nakita, mga kapatid, na yung ipinamamalita na sinless perfection ay talagang hindi sinusuportahan ng banal na kasulatan dahil binabanggit dito yung unintentional sin, kasalanang hindi sinasadya. Meron pala niyan, yung kasalanan na unwillingly, ibig sabihin wala kang knowledge pero nagkasala ka pala, hindi mo sinadya yun eh. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ang Panginoon nire-recognize niya yung ating mga kahinaan, yung ating paglabag. Kaya kahit na hindi natin sinasadya, ang Panginoon ay willing na tanggapin tayo, willing na tanggapin yung paghingi natin ng tawad. Kaya dito, nakita ko po dito yung sa ating pong theology, ang buhay Kristiyano ay hindi patungkol sa pag-abot sa sinless perfection, but about ongoing dependence on God's grace. Yan, habang paparating ang ating Panginoon, tayo naman ay dapat na dumepende sa biyaya at biyaya ng ating Panginoon na siyang ating tagapagligtas. Kasi siya lang ang makapaglilinis sa atin. Dahil araw-araw, kahit bantayan natin yung ating sarili, meron tinatawag na unintentional sin. Pero salamat sa Panginoon kasi naiintindihan niya tayo, alam yung pinagdaraanan natin at naghihintay siya na araw-araw na tayo ay bumalik sa Kanya, dumepende sa biyaya ng ating pong Panginoon. God bless po sa inyo, mga kapatid. Amen. Amen. Thank you po, Pastor Nelvin. Nagtataas ng kamay si Sister Net. Yes. Thank you, Sister Jennifer. Nakita ko dito, na-highlight naman sa akin dito, kung si kay Pastor Nelvin, na-highlight sa kanya yung hindi sinasadyang utos. Sa akin naman, na-highlight sa akin yung bigat ng sinasadyang kautusan. Dito sa verse 32 hanggang verse 36, yung bigat ng sinasadyang kautusan yung sa pagsunod sa araw ng Sabat. Nakita natin dito, nagbigay ang Diyos ng malinaw na tagubilin tungkol sa handog, sa handog, ganun din sa araw ng Sabat. Sabi dito, yung bigat ng sinasadyang pagsuway. Sa kwento dito, yung lalaking lumabag sa araw ng Sabat at pinatay siya sa utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Makikita natin ang kahigpitan ng kautusan ng Panginoon, lalo na sa sinasadyang pagsuway. Ito ba dun nga sa hindi sinasadya, mabigat na ang parusa. Higit sa lahat, sigit pa yung sinasadyang pagsuway. Ang kabanatang ito ng Bilang chapter 15 ay paalala na ang pagsuway sa Diyos ay may kaukulang parusa. Na kung saan, lalo na kung ito'y ginawa ng may matigas na puso o yun yung sinasadya, paalala sa atin na ang kautusan tungkol sa pagsunod natin sa ating Panginoon ay malinaw na ipinakikita sa atin kung gaano kahigpit. No po, doon pa lang sa noon pa na hindi pa natin siya noon pa sa panahon ng ating mga patriarka,
gano'n na siya kahigpit sa mga hindi sinasadya at sinasadya. Kaya ang mahalaga sa atin dito yung pagsunod natin sa Diyos, yung kabanalan ng kautusan, kabanalan ng kanyang mga utos, nagpapaalala na ang pagsunod natin sa Diyos ay hindi optional, kundi isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Yun lang po, Sister Jenny. Thank you. Thank you po. Si Brother Nelvin ba yung nagtataas ng kamay? Sir Jen. Yes po. Yan. God first morning. Pastor pala. Good morning, Pastor. First morning. Narinig niyo po ako? Salamat po. Ito pong reading natin, maganda ho yung background na ibinigay ng ating kapatid nung binabasa po niya. Kanina ay nagbigay po siya ng comment na ito nga po yung patnubay ng Diyos sa mga bagong henerasyon na papasok po sa lupang pangako. Napakabuti ng Panginoon na minsan pa ay nagpaalaala siya. Itong lahat ay nabasa natin sa Exodo, sa Levitico, yung karamihan po dito sa ating pong binasa. Pero ito po yung bagong henerasyon na banggit po ni Pastor Nelvin kanina, na itong mga bagong henerasyon na ito ay bunga ito noong mga tao na tinanggihan nila yung pakikisama ng Diyos sa kanila at ayon sa kanilang tinanggap na judgment galing sa Panginoon, hindi sila makakapasok. Pero yung mga susunod na henerasyon, ito po yung inilaan ng Diyos para sa kanila. Mapapansin po natin mga kapatid, ito pong mga nabanggit na mga ritual ay halos katulad nung nandoon sa Levitico, no? Pero hindi po detailed na katulad po nga sa Levitico. Ang pinahihiwatig po ng mga guidance na ito ng Panginoon sa pagpasok ng bagong henerasyon doon sa lupain na yon na ipinangako ng Panginoon nga, ay meron silang gagawin doon at ang gagawin po nila doon ay pagsamba. So this is a journey of worship. Kaya ito pong mga ibinigay dito na mga detalye ay nakikita ko po na importante ating maintindihan sa ating panahon na God provides details what we will do to worship, no? To worship Him. Maghahandog tayo ng mga handog na kalugod-lugod sa Kanya. So, ayan po ang aking reflection. Paglalaanan natin ng Diyos ng pinakaunang bunga. Yan. Yung pinaka-the best ang ibibigay natin sa Kanya when we worship Him. Ipaghahanda natin siya ng mga mababangong mga samyo ng handog. Hindi na po tayo papatay ng tupa. Wala na hong ibang pinakamabangong samyo sa Panginoon, kundi po yung inihandog na ni Jesus yung buhay niya. No? Si Jesus ang pinaka mabangong samyo na ating dala sa ating buhay nung tinanggap natin siya sa pananampalataya. Kaya nga, ang akin nakikita dito mga kapatid, related po ito doon sa nabanggit kanina ng ating dalawang kapatid, yung sinasadya at hindi sinasadyang kasalanan. No? Yung pong defiance na sinasabi sa Ingles, may kinalaman po ito sa tahasang di pagkilala ng ginawa ng Diyos na pagliligtas. Ito ho yung naalaala kong sinabi ni Juan sa unang Juan 5:16-17 na may kasalanang ikamamatay at hindi ikamamatay. Ito ho yung parang nakikita kong implication nito sa panahon natin. Yung kasalanang hindi ikamamatay, sinabi po ni Juan doon ay ipanalangin mo yung mga taong gumagawa ng kasalanang iyon. Ibig sabihin yung mga taong iyon ay hindi nila alam na sila ay gumagawa ng kasalanan na tawag dito na nakasusugat sa puso ng Diyos. Kasi nga hindi nga nila alam dahil nga hindi sila mananampalataya. Pero doon po sa mga mananampalataya na alam nilang meron ng maliwanag na ibinibigay ang Diyos na tungkol doon sa maliwanag niyang mga salita,
at sinasadya, yun yung ikamamatay. Ibig sabihin, defiance po yun. Defiance, ibig sabihin, hindi ho kinikilala ang salita ng Diyos na matuwid at nakapagliligtas. Ito ho yung sinasabi rin marahil ni Apostol Pablo sa Hebreo 10, 26 hanggang 27 na wala ng handog na natitira sa kanila. Kaya dito mabigat po yung judgment, ano? Mabigat yung judgment dito sa binasa natin. Kasi papaanong maipamamagitan pa ng dugo ng ating Panginoon yung taong defiant na, hindi na kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos, hindi na alam naman niya na hindi siya, na alam niya yung katotohanan, alam niya yung liwanag, pero defiant siya. Tahasan niyang tinatalikuran ang mga sinasabi ng Diyos, at mismo ang Diyos mismo ay tinatalikuran niya. Mahirap yung ganun kasalanan, mga kapatid. So kung tayo po ay nakakaalam ng mga katotohanan at ito ay galing naman talaga sa Panginoon, ay alagaan na po natin yon. Tapos po kung meron tayong mga nagagawang pagkakamali, ay wag na nating itanggi. Lumapit na kagad tayo sa Panginoon, aminin, at atin po itong ikumpisal. At meron pong hain para sa atin na nakalaan. Yun po yung palaging sakripisyo ng ating Panginoon para sa atin. Huwag lang po tayong tuluyang mawawala, mga kapatid, at mag-rebelde sa ating Panginoon. Palaging may hain, papatawad na ating pong makakamtan. Marami pong salamat. Amen. Amen. Time check po tayo, 4:35 na po, pero nagtataas si Brother Rizalino. Sige po, bigyan po natin ng mga konting-konting oras po. Sige po, Brother. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Napakaganda po ng ating reading sa umagang ito. Napakaganda ng mga sinabi ni Pastor Nelvin, ni Pastor Jerry, na meron talagang dalawang klase ng tao sa lupang ito. At meron talagang mas malapit ang Diyos, no? Yung kanyang bayan at saka yung taga-ibang lupa. No? At doon sa kanyang bayan, malaking pagkakaiba talaga dahil ibinigay niya lahat yung tagubilin, no? Malaki po yung pagkakaiba natin kaysa raw sa mga tao sa labas na hindi mananampalataya. At sabi nga ni Sister Net, napaka-stricto. So, nakita ko po dito kaya nga po ang sabi sa atin, di po ba sa Matthew 28, sinasabi po niya ito doon sa atin po, ano, sa kanyang bayan, sa kanyang piniling bayan, na palagay ko hindi magkakaroon ng unintentional sin. Kasi, di po ba ang sabi sa atin doon sa Matthew 28, humayo tayo. Ituro natin sa mga tao, higit lalo sa kanyang bayan, na lahat nun dapat nating gawin. No? Ibig sabihin, mga kapatid, itinuro sa atin lahat yung dapat nating gawin bilang kanyang bayan na naghahanda para sa pagpasok sa lupang Canaan o sa makalangit na bayan. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na unintentional kung mayroon tayong mga bagay na nalalabag. Di po ba? Sa bayan ng Diyos, bago lang bautismohan, itinuturo na sa ating lahat. Hindi ko pwedeng sabihin unintentional yung pag-inom ko ng soft drinks o ng kape. Dahil ito po itinuro sa atin bago po natin tanggapin yung bautismo. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi unintentional yon. Kaya nga ni Pastor Jerry, iba yung defiance. Direkta talagang nilalabag. Pag araw ng Sabat, alam din po natin kung paano natin iingatan ang araw ng Sabat. Hindi tayo gagamit ng sarili nating salita. Di po ba? Kaya alam po natin kung ano yung dapat at hindi dapat gawin.
Kaya kung matutupad yung sinabi na si Ternet na masyadong istrikto, abay nako, baka walang matira sa atin, mga kapatid. Di ba? Nakakaya sa Panginoon. La, katulad nun, yung namulot ng kahoy, sasabihin na pangangatwiranan pa natin na iba naman nung kasi magparingat ko ngayon isang click lang. So ibig sabihin mga kapatid, talagang i-justify natin yung mga mali nating maling nagagawa ng bayan ng Diyos pag araw ng Sabat, which is hindi dapat. At yun nga, napakabuti ng Panginoon na talagang meron siyang inilaan kung paano ito maghahandog. Pwede tayong humingi ng tawad. Pero hindi habang ang panahon ang Panginoon ay maluwag. No? Talagang meron siyang itnak ng panahon para baguhin yung mga intentional sin na ating ginagawa, mga kapatid. So, yan po yung nakita ko sa reading natin na ito. Ang Diyos talaga ay mahabagin. Hindi niya gusto na ang lahat ay mapahama, kundi pas. Hanggat maaari ay gusto niya lahat. Yung pong ating misyon ay ituro sa mga tao talaga. Sa atin sa loob na hindi tayo Wala na. kung ano yung mga kalooban natin. Choppy na. Okay po. Maraming salamat po pala kay Pastor Jerry kanina doon sa kanyang reflection. Napakaganda po at napakalinaw po. At ganun din po kay Brother Salino. Ngayon po ay oras na po mga kapatid. Amen. Pero babasahin ko po muna itong nasa chat box. Sabi po dito ni Brother Edmond ay our God is a God of order. Obedience is a must for every SDA and all people. Our God is also a God of justice. Sabi naman po ni Sister Net. Test de la Peña po yan. From FB po. Salamat po. Okay po, thank you po. Ang pagsunod sa Panginoon ay nagpapakita ng ating paggalang at pagmamahal natin sa Kanya. Si Pastor Rene po, ang tunay na pagsunod ay hindi lamang nasa isip, kundi sa araw-araw na pamumuhay. Kailangang may konkretong paalala tayo ng ating spiritual na layunin. Salamat po, Pastor. Ngayon po, wala na po tayong class. Dadako na po tayo sa Lest We Forget, sa reading po and reflection ng Lest We Forget ni Sis Risa. Sister Jen, bago tayo punta ron ha, may papapansin po ako Okay. sa reading po natin dito. Maganda po ito. Baka hindi lang ho alam ng marami sa inyo. Di ba naalala nyo doon sa binasa natin sa sanctuary, mayroong mga kulay maroon, yung mga kulay pula, matingkad na pula, mga colors, di ba? May mga colors. Dito po, sana napansin niyo ano? Doon po sa color na blue, put a blue thread in the tassels of the corners, sa garments, inilalagay po sa garments ng mga Jews. Okay? Ito ho ay particular nating nakita na sinusuot po ito ng mga priest. Yung mga tassels na yan. Pero dito ho, susuot ito ng lahat ng mga Israelites. Napansin niyo po doon sa verse 37 to 41, I think 41, ay sinabi po diretso na ito po ay nagpapaalaala ng mga kautusan ng Diyos. Yun po sabi. So, ang kulay blue, mga kapatid, the blue colors in the sanctuary, whereby sinusuot po ito ng mga piling bayan, the priesthood of all believers, ay kumakatawan po ito sa kautusan ng Diyos na nakasulat. At ito ay nagpapaalaala sa ating Panginoon, yung kautusan na yon.
Ang akin pong reflection dito mga kapatid, hindi na natin yung ginagawa, di ba? Ang aking pong reflection diyan, sana ganun din ang ating sa ating lahat. Bahagi na ng buhay natin 'yon. Yung kulay blue na yan na kautusan. Make this be a part of our life. Kung papaanong ang Diyos ay araw-araw nating hinahanap, yung kautusan po niya, araw-araw na rin na nakasulat sa buhay natin. Parang ganito yan mga kapatid. Tayo, yung pong lumalakad na kautusan na nakikita ng mga tao. This becomes our lifestyle because obedience to God's law is part of our worship, our love to God, yung pag-ibig sa Diyos, pagsambaho natin yan sa Panginoon. Kaya ako'y naniniwala na tayong lahat ay maliwanag pa sa sikat ng araw ang basa ng mga tao sa atin. Nagsasalita tayo, sinasabi natin ang mabubuting bagay tungkol sa kabutihan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Tapos lumalakad pa tayo. Lifestyle natin ang sumusunod sa utusan ng Diyos. Ay palagi mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw. Itong mga taong dayuhan sa ating pamilya, sa ating paligid, ay makikita nila na tunay na meron tayong Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, at tumatanggap sa kanginuman. So ito po yung nakita kong lundo ng pag-aaral kasi hanggang dun po sa 15 ay hindi napos po natin yung description ng blue color, and that is representing the 10 commandments of God. God bless you po. Amen. 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 Thank you po, Pastor. Ngayon po ay dadako na po tayo sa reading and reflection ng Lest We Forget. Sister Risa, si Ma'am Risa po. Okay po. Kasisayang Adventista bilang pang-araw-araw na devotional 2025. Baka ating makalimutan akda ni Professor George R. Knight, Agosto 26, 2025. Ang mensahe ng 1888, unang bahagi. At ako, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalapitin ko sa aking sarili. Juan 12:32. Sa kasalukuyan, marami tayong naririnig tungkol sa mensahe ng 1888. Ano ba iyon? Ano ba ito sa kasalukuyan? Marahil ang pinakamabuting pagbubuod ay lumabas sa isang liham na isinulat ni Ginang Ellen White ilang taon pagkatapos ng mga pagpupulong sa Minneapolis. Ituloy ninyo ang pagbasa at makinig gamit ang inyong puso. Sa dakilang kahabagan ng Panginoon ay nagpadala siya ng napakahalagang mensahe sa kanyang bayan sa pamamagitan ni na Elder Wagoner at Jones. Ang mensaheng ito'y gawing higit na bantog sa harapan ng sanlibutan, ang itinaas na tagapagligtas. Ang sakripisyo para sa mga kasalanan ng buong sanlibutan. Naglahad ito ng pag-aaring matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating katiyakan. Inaanyayahan nito ang mga tao na tumanggap ng katwiran ni Kristo na nahayag sa pagsunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Marami ang hindi nakatingin kay Jesus. Kailangang maituon sila ang kanilang paningin sa kanyang banal na persona, sa kanyang mga kabutihan at sa pag-ibig niyang di nagbabago para sa sangkatauhan. Ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa kanyang mga kamay upang siya ay mamahagi ng mga mayamang kaloob sa mga tao na ibinibigay ang di mababayarang regalo ng kanyang sariling katuwiran sa mga taong mahihina. Ito ang mensaheng iniutos ng Diyos na ibigay sa sanlibutan. Ito ang mensahe ng ikatlong anghel
sa kailangang maihayag na may malakas na tinig at sasamahan ng pagbubuhos ng kanyang espiritu sa napakalaking sukat. Ang itinaas na tagapagligtas ay makikita sa kanyang mabisang gawain bilang korderong napaslang na nakaupo sa trono upang mamahagi ng di mabayarang pagpapala ng tipan ang mga pakinabang na namatay siya upang bilhin para sa bawat kaluluwa na mananampalataya sa kanya. Hindi may pahayag ni Juan sa mga salita ang pag-ibig na iyon. Ito'y napakalalim, napakalawak. Tinatawagan niya ang sangkatauhan na tumingin dito. Nagsusumamo si Kristo para sa iglesia sa mga bulwagan sa kaitasan. Nagsusumamo para sa kanilang pinagbayaran niya ang halaga ng pagtubos sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. Hindi mapapahina ng mga siglo o kapanahunan ang bisa ng kaniyang tumutubos na sakripisyo. Testimonies 91 and 92. Pambihirang mensahe. Dati, itinataas ng mga Adventista ang Sabat, ang sanktuaryo, ang kalagayan ng mga patay, ang ikalawang pagdating. Ngunit nabigo silang sapat na itaas ang tanging persona na ginagawang mas makahulugan ang bawat ibang bagay. Sinamahan ni Ginoong Ellen White, sina Jones at Waggoner sa panawagan na baguhin ng Adventismo ang focus nito. Nagawa mo na ba ito? Kung hindi pa, bakit? Ang refleksyon naman po, ginamit sa babasahin ang Juan chapter 12 verse 32 na isang mahalagang talata kung saan ipinaliwanag ni Jesus na ang pagpapako sa kanya sa krus, ang kanyang pag-aangat sa krus ay magiging isang makapangyarihan at hindi mapaglabanan na puwersa na aakit sa lahat ng tao sa kanya. Isang patunay ng kanyang nakapagpapabagong sakripisyo ng pag-ibig at siyang sentrong katotohanan ng mensahe ng Ebanghelyo. Ang pagpapalapit na ito ay hindi otomatiko. Ito ay isang paanyaya na nangangailangan ng tugon ng pananampalataya at pagsisisi, na ang banal na espiritu ay kumikilos bilang kinatawan ng pang-akit na ito. Binibigyang diin ng talata ang universal na kalikasan ng sakripisyo ni Kristo na sapat na para sa lahat. Ngunit binibigyang diin din ang kahalagahan ng pangangaral at pagbabahagi ng makapangyarihang mensaheng ito upang anyayahan ang mga tao na tumugon sa pagpapalapit na ito. Sa panahon na kung saan nakatuon ang aral ng Seventh-day Adventist para sa kautusan, lalo't higit ang Sabat, doktrina ng sanktuaryo, kalagayan ng patay, ikalawang pagdating at iba pang mga doktrina na hindi napapansin ang kaligtasang dulot ni Kristong tagapagligtas, ay kinasangkapan ng Panginoon sina Jones at Waggoner upang bigyang pansin ang mga talatang tumutukoy sa pag-aaring ganap sa pananampalataya na nagdadala sa mananampalataya na maligtas sa biyaya ni Kristo. Ipinasok nila ang aral na nagbabantog sa itinaas na tagapagligtas at sa kanyang sakripisyo. Sa katuroang ito, ang mananampalataya ay aariing matuwid dahil sa katuwiran ni Kristong ibibigay sa mananampalataya. Ang mananampalataya naman ay laging titingin at hahango kay Kristo para sa kanyang kaligtasan. Hindi titingin sa sariling tagumpay ng paggawa ng mabuti at pagsunod sa mga utos. Sa mga bantog na mag-aaral ng Biblia ng mga Seventh-day Adventist,
ay hindi naging katanggap-tanggap itong bagong aral na ito noon. Mabuti na lang at sinamahan ni Ginang Ellen White ang bagong aral na ito upang tanggapin. Maraming salamat po. Amen. 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 Thank you po. Sino pa po ang may gustong mag-reflect? Mr. Jen. Yes po, Pastor Nelson. Good morning po. Okay, so magandang umaga at first morning. Napakaganda po ng ating pong lesson mga kapatid. So dito ay parang maaaring ang ating mga unang mananampalataya ng araw ay masyadong naididiin ang Sabat, ang tawag dito ang kalagayan ng mga patay, ang sanctuaryo. Maganda po yun. Ngunit itong mensahe ng 1888 ay dapat nakatuon lagi kay Kristo. Yung katwiran ni Kristo, yung righteousness by faith, mga kapatid. So, maaring naituturo ng mahigpit o naididiin ang mga doktrinang ito at pagka minsan ay naililihis si Kristo. Kaya ang pinupunto ng atin pong devotional o ng karanasan ng ating mga unang mananampalataya ay laging itaas si Kristo. Na ang sabagay, tinuturo naman natin mga kapatid, ang sentro ng ating pananampalataya o ng ating doktrina mga kapatid ay walang iba kung hindi si Kristo. Lahat ng mga bagay ay ating magagawa dahil kay Kristo. So, yung pagsunod sa kautusan ay dahil kay Kristo. Yung sanctuaryo ang itinataas niyan ay si Kristo. Yung Sabat ang itinataas niyan dapat ay si Kristo. O lahat ng atin pong ginagawa ay dapat si Kristo. Maging sa atin pong mga paghahandog ay dapat si Kristo mga kapatid. Ang lahat ng dahilan mga kapatid ay dapat si Kristo. So kapag ang naitataas ang ating sarili o ating dunong, kapag ang naitataas mga kapatid ay laging sumunod, ikapu, handog at nawawala si Kristo, nagiging mali ito mga kapatid. So dapat muna nating ibigin si Kristo sa lahat ng mga bagay, itaas si Kristo mga kapatid kasi sabi ng Biblia ang sumampalataya kay Kristo. So ibig sabihin mga kapatid, ang ating doktrina, ang ating paniniwala ay nakatuon lagi kay Kristo. Sapagkat sa mga kapatid ang siyang dahilan kung bakit ang tao ay sumasampalataya. Si Kristo mga kapatid, kapag ang tao ay kanyang ibinigay ang kanyang buhay kay Kristo, kaya na niyang gawin ang lahat ng mga bagay mga kapatid, ang pagsunod, ang pangingilin, habang ang tao ay na kay Kristo. Kaya itong natin na itong nating devotional ngayon ay itong mensahe ng 1888, yung righteousness by faith mga kapatid. Yung ang tao ay isuko niya ang kanyang sarili kay Kristo, tanggapin si Kristo, ipamuhay si Kristo, at lahat ng mga bagay ay magkakaroon ng bunga ng pagsunod dahil kay Kristo na ating Panginoon. So yun lang, Sister Jen. God bless morning. Amen. Sister Net po, tataas po ng kamay. Sister Jennifer, copy-paste po. Copy-paste na po yung kay Pastor kasi yun din ang gusto kong sabihin, yung mensahe na pakilala natin ang ating Panginoon unang-una sa lahat sapagkat siya talaga ang pinanggagalingan ng ating mga talento sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Higit sa lahat yung ating mga doktrina, yung Sabat, yung Santuario, tsaka yung kalagayan ng mga patay. Talagang yun ang mas madalas na atin pong inaaral. Pero nakakalimutan natin na unahin nating ipakilala muna kung sino yung pinanggagalingan at saan, kung sino yung ating itinataas. Copy-paste po dun sa mga sinabi ni Pastor Nelson. Salamat po. Yes po. Thank you po. Si Pastor Marin po. Sister Jen, pwede pa?
Yes po. Kaya nauna natin ito Marines. Pastor Ernie po. Happy God first Okay. morning po. Salamat po sa pag-recognize. Dito po sa ating 1888 session, ang the main speaker po ay si Wagoner at si Jones. Ano po? Kanila pong nakita na yung pong ating unang mga leader ay may paniniwala na ang kautusan ay makapagliligtas. Kaya po sa kanilang ginawang pagtuturo noong 1888 session ay kanila pong sinabi na ang kautusan ay hindi makapagliligtas kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At nagkaroon po ng malaking discussion sa mga bagay na ito. Kaya narito po si Ellen White, kanya pong binigyan ng mahalagang pansin ang aral at turo ni Jones at Wagoner. Ito po ay kanyang sinuportahan sapagkat it is biblical. Ito ay nakabase sa Biblia. Kaya ito po ay nakatulong sa mga delegado para kanilang mabago yung kanilang perception na ang kautusan ay hindi makapagliligtas kundi si Kristo ang siyang makapagliligtas upang ang lahat ng tao ay magkaroon ng isang buhay na malapit sa ating Panginoon. Kanya pong itinuro yung ang katwiran ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ito po isang mahalagang turo mga minamahal ko mga kapatid. At kung ito po ating ituturo na si Kristo ang pinaka-sentro ng ating pananampalataya, ng ating doktrina, ay magkakaroon po ng pagbabago sa ating pangangaral, sa ating buhay, at tayo maging katulad din ng ating Panginoong Hesus sa ating karakter, sa ating pag-uugali, at higit sa lahat, lalakad po tayo na may kabanalan, may kapakumbabaan habang tayo naghihintay sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoon. Salamat po. Amen. Okay, pwede po. Sister Jen. Thank you. Napakaganda nung ating... Yes po, ang ganda po talaga. Okay. Napakaganda po nung ating Let's We Forget, no? Palagay, sa akin po naman, ang nakita ko, kung bakit nakasentro naman talaga ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng ating aral. Ngayon, sa pagkaalam ko, kaya nabuo ang Samahang Adventista, ay meron po tayong primary goal, yung ipangaral yung Three Angels Message. Na kung ipangaral natin yung Three Angels Message doon sa Revelation 14, doon po ay nakasentro ang Panginoong Hesus talaga. Balikan ko yung Bible study ko nung nakaraang Sabado. Hindi po ba yung ating explorer? Sa lesson number 2 na kami, saan nanggaling ang Biblia? Doon po ay tinuturo natin doon sa ating mga Bible interests na 66 books, iba't ibang author, pero lahat sila, ang focus nila ay nakasentro sa ating Panginoong Hesus. No? Ngayon po, kaya lang naman nauuwi ang usapan tungkol sa Sabat, sa kautusan, sa sanctuary, sa patay, kasi po yun yung issue na hindi gaanong alam ng mga tao. Like example, yung karanasan ko diyan sa Kabanatuan ng araw, nung ako'y mapatapon diyan, pagkabinyag ko ay wala kami simbahan dito sa San Antonio. Natapon ako diyan sa Kabanatuan, kaya ako'y naging diyan sa Bantog Bulalo. Meron akong karanasan kainitan ko po noon Siyempre bago ako po yung naging electrician doon sa may Sangitan. Bagong bukas ng Sangitan, ako po ang nagbukas doon. Meron doon, maiinit doon yung mga JIL. Naalala ko yung aming pinag-uusapan lagi ng isang miyembro ng JIL. Lagi akong dinadayo doon sa aking pwesto. Sabi niya sa akin, Brother Sunny, sabi niya, bumago ka naman ng talata, panay 10 utos ka na lang.
Panay 10 utos kasi yung lagi yung kasi yung wala sa kanila. Alam na nilang sila ay naligtas sa biyaya, sa pananampalataya. So hindi na namin kinakailang pag-usapan 'yon. Ang problema nga sa iba nating mga kaibigan sa labas, nanineglect nila yung kautusan. So kaya doon lang po napopokus yung usapan. Katulad doon sa pagsunod sa 10 utos. Sabi niya, puro ka na lang 10 utos sabi sa akin. Bumago naman tayo ng talata, sabi niya. Sabi ko niya, Brother Ding, dito, babago pa tayo ng talata, dito pa nga lang hindi natin makuha kung bakit. Natin pinag-uusapan yung 10 utos. Kasi ito yung nawawala. Naligtas na tayo sa baya. Alam na nila yan, mga kapatid. Gano'ng karami ang denomination. Nakapokus sila talaga sa pag-ibig ng Diyos, nakapokus kay Jesus, pero ang issue ay hindi nila alam yung sa Sabat, sa sanctuary, sa mga patay. So kaya lang po doon nabubuhos. Pero actually, binuo itong samahan ng Adventista just to preach the 3-angel message. At doon po ay nakapokus ang ating Panginoong Jesus. So kaya lang po napupunta ron sa mga highlight yung mga issue, yung mga topics na yun. Dahil iyon yung kulang sa kanila. Pero kilala na po nila ang Panginoon, yung biyaya, yung pananampalataya. Kaya ganun lang po sa karanasan ko. Kaya lang napupunta doon ang usapan ay dahil yun yung kulang sa kanila. Yun lang po at Happy God First Morning. Thank you po, Brother Rizalino. Wala na po tayong time para sa reflection sa ating Lest We Forget. Pero bago pong lahat, ay babasahin ko muna itong nasa chat box. Maganda po ito. Sabi niya, si Jesus ay ang gospel, good news. Ang good news ay ang Lord of the Sabbath. Hindi lang ang araw na ikapito. Ang good news ay ang dakilang pari sa santuario. Hindi lang ang santuario. Ang good news ay ang presensya ng kordero na makasama natin sa bagong langit at bagong lupa. Hindi ang langit. Ang good news ay tungkol sa hari at tagapagligtas na muling babalik. Hindi ang event mismo. Si Jesus ang embodiment ng mga katotohanan. Ang kanyang buhay, ministeryo, sakripisyo, pagkamatay at pagkabuhay na muli at pamamagitan sa santuario sa langit. Kay Jesus lang ang lahat ng tao ay may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen po. Jesus, the central focus of Scripture and history, is also the central focus of Adventist doctrine and experience. Maraming salamat po. Ngayon po ay dadako na po tayo sa part 3, ang testimony po ni Brother Samuel Graneta at ni Sir Ronald Dogwe. Andyan na po si Brother Samuel. Brother Sam? Happy God First Morning po. Yan. Good morning po. Good morning po. Closing prayer po muna tayo. Sorry po. Okay po. Closing prayer po ni Ma'am Risa. Sige po. Yung history. Tapos yung history after. Salamat. Thank you po, Pastor. Ma'am Risa, ano po? Okay po, tayo po ay manalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kung saan kami po ay nakapag-aral o na-refresh sa mga aralin na sa inyong mga salita na guide po namin sa aming pamumuhay sa araw-araw. Panginoon, hinihiling po namin ang inyong banal na Espiritu Santo na patuloy pong mangunguna sa amin upang kami po Ama ay patuloy na mamumuhay sa pagsunod sa inyo ng may kabanalan at kami po ay magiging instrumento sa ibang mga tao na sila po ay madala po namin sa inyong paanan. Ama, ang aming mga sarili
amin pong inilapit sa inyo. Ikaw po ang nakakaalam kung ano ang mas mabuti para sa amin. Maraming pong salamat sa pagninig sa iyong panalangin kasama ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ito pong lahat ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought two world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay po, say Brother Sam po. Okay, happy God first morning po sa atin. Morning po. Happy God first morning po. Happy God first morning po. Happy God first morning po. Bagamat hindi regular yung aking pagsubaybay sa God First Morning, ito naman ay nakapagpapatibay sa aming karanasan para mapatunayan na yung aming nilalakaran sa nakaraan ay nasa linya. Ano po? Hindi bago sa akin ang tinatawag na COP. Kasi dati pa man sa CLC, ang tawag ay One Offering Plan. Bata pa lang ako, katumbas na ng ikapo yung aming handog. Ito ay sangayon sa pag-aaral ng aking father. Ang tawag nga nila noon,
First tithe, second tithe, third tithe. Yung unang ikapo ay para sa mga naglilingkod sa Ebanghelyo. Yung pangalawang ikapo naman ay para sa pagsamba. Yung ikatlo, para sa pagtulong sa mga mahihirap. Kaya itong combined offering plan ay hindi naging mahirap na sundin dahil ito na rin yung talagang kasanayan. Yan po. Maraming pagkakataon na ito ay ibinabahagi ko sa kapatiran. Lalo na kapag natataon na yung lesson ay may kaugnayan dito. Meron nga tayong mga topiko na tumatalakay ng husto sa aral na ito. Dahil ito naman ang topic, idinidiin ko talaga yung pamamaraan ng pagbabalik, ikapo, handog, bilang paalala. Hindi ko naman ito pinipilit sa kapatiran na sundin, lalo na kapag hindi naman nila lubos na naunawaan. Alam kong tanggap yun dahil hindi naman tinatalakay kadalasan ng mga pastor. Dito nga, sa amin, nakadalawang stewardship compliance na sa aming church. Pero hindi masyadong idiniin ang katuruan ito. Mabuti na lang, sa ngayon, dito sa ating God First Morning, ay pinapaalala ng may pagdidiin ng ganitong gampanin para sa iglesia. May mga ilang gumaganap nito, tawag nga nila double tithe, yung 10% tithe, 10% offering. Napakalaking hamon para sa kapatiran ng makisangkot sa ganitong kasanayan. Bakit? Yung first tithe nga lang, marami na ang hindi nakakaganap. Dodoblehin pa para sa handog. Lalo lang hindi magagampanan. Sabi nga ng iba, kakarampot na nga ang kita, babawasan pa. Kapos na nga, lalo pang kakapusin. Ito po ang mababanggit kong testimony para sa atin sa umagang ito. Happy God First Morning po. Amen. Amen. Thank you po, Brother Sam. Nung bata ka pa pala ay na susunod mo na itong combined offering plan. Okay po. Next po, si Sir Ronald Dogwi po. Andyan na po ba si Sir? Nakita ko na po siya kanina eh. From Pantabangan. Parang baka po nag-prepare na po siya, papasok na po siya sa school. Sir Ronald. Ayan. Sir, wala kang mic. Sir, yung mic mo naka-off. I-try kong i-unmute ha, Ronald. Pasalamatan muna natin si baka mayroong gustong magpasalamat sa ating testimony habang naayos natin to. Ay hindi. Hindi siya ma-unmute. Siya dapat ang mag-unmute. Brother Ronald? Brother Ronald? Narinig niyo po kami? Paki-unmute po nyo.
Sister Jen, Yes po. baka meron pong gusto mag-response doon sa ating kapatid na si Brother Sam. Magpasalamat tayo sa kanyang practice, no? Na i-encourage tayo na meron pong kahit ganito ho ang ating henerasyon sa henerasyon nila noon. Totoong, ako ina-acknowledge ko yun. Totoo na naging faithful yung ating mga leaders sa pagtuturo ng stewardship noong mga araw, no? At nakikita ko mas stricto nga sila noon, kaya lang may iba silang tawag. So ito pong sistema natin na ito, Brother Sam, ay mabuti naman po at narinig nyo ito sa ating panahon. At ito po isinasakabuhayan ninyo at dahil ito nga ho ay suporta lang sa inyong natutunan noon, nakatutuwa na ito po ay nakarating sa panahon natin ngayon, ganitong sistema. Salamat po, Brother Sam. Wala talaga, hindi talaga nag-unmute si Brother Ronald eh. Brother Sam. Naghandog. Si Brother Sam ay nakasama ko sa kabanatuan yan nung kami mga bata pa. Ay bata pa rin naman hanggat ngayon. Talagang kita ko yung katapatan ni Brother Sammy. Tama, hindi talaga kami, hindi tayo mahihirapan talaga dahil nung pa man ay pinapractice na. Mahihirapan lang po tayo kung talagang sa ngayon lang natin maririnig at saka ngayon natin gagawin. Pero sa tulong ng Panginoon, pagka talagang ang Panginoon nasa puso natin, walang mahirap gawin. Amen. Na Amen. Kaya nga put God first tayo dito eh. Put God first. Thank you po. Sir Ronald, okay ka na po? Ala eh. Di tayo narunod. mahirap ang signal sa Pantabangan talaga. Oh. Okay po. Sige po. Dadako na po tayo sa ating part 4 sa reading and reflection po sa mga payo sa pagiging katiwala sa chapter 59.1 na po tayo. Pinamagatan ang mga pangako ng Diyos ay matibay. Ipagkakalob po ito ni Sister Griselda Evangelista from Natividad naman po. Sister Griselda. God first video po muna tayo. Ay, sorry po. Sige po. Thank you. Ganap na naibalik, September 14. Offertory Reading Devotional. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Roma Kapitulo 8 versikulo 29. Ginawa ang tao sa wangis ng Diyos, kaya kasang-ayon ang kanyang likas sa kalooban ng Diyos. May kakayahan ang kanyang isipan na makaunawa ng mga banal na mga bagay-bagay. Dalisay ang pagmamahal, at ang panlasa at kinahihiligan ay nasa ilalim ng katwiran. Dahil sa kasalanan ay nadungisan ang banal na pagkawangis at halos nabura. May ilang panahon ang lumipas, nasumpungan ng janitor ng Art Museum ang isang painting sa silid basurahan. Dahil nabubulok na, marumi at hindi na makilala ang painting, itatapon na sana niya ito sa basurahan. Subalit nagpasya siyang ipakita muna ito sa direktor ng museum. Nakita ng direktor na parang wala ng kabuluhan ang painting. Ngunit nagpasya siyang bigyan ito ng isang pagkakataon at dinala niya sa mga dalubhasa sa mga lumang painting upang maisaayos na muli. Ginawa ng buong husay at tiyaga ng pintor ang pagpapanumbalik ng painting hanggang sa matapos ito. Napakahusay ng kanyang pagkagawa na ikinamangha ng maraming dating nakakita sa painting, at hindi sila makapaniwala na ito ang dating painting. Nalaman ng lahat na ang signatura ng orihinal na pintor ay ang tatay mismo ng mahusay na pintor na nagpanumbalik ng lumang painting. Dinungisan ng kasalanan ang karakter ng mga taong nilalang, na obra maestro ng banal na paglalalang.
Subalit si Jesus ang anak ng kataas-taasang pintor, ang dumating upang ibalik sa atin ang wangis ng manlalalang. Ang mga katuruan sa Biblia tungkol sa pagtatapat ay sinadya upang tulungan tayo sa proseso ng pagpapalago ng ating karakter. Hindi iyon patungkol sa pagsasauli ng ikapo at mga handog, hindi rin tungkol sa uri ng pagkaing ating kinakain. Ang punto ay kung paano hinuhubog ang ating karakter. Tumutulong sa paglagong spiritual ang katapatan. Kapag nag-iikapo ang isang Kristiyano ng regular at sistematiko, isinusulong niya ang pagtanggi sa sarili at inaalis ang kasakiman o pagkamakasarili sa kanyang puso. Kaya ang akto ng pag-iikapo ay nagiging pagpapala, samantalang tumutulong sa spiritual na paglago ng mananampalataya. Karumaldumal ang pagiging makasarili sa paningin ng Diyos. Dahil inaalis nito ang pag-ibig, pagiging mapagkaloob, at kahabagan sa ating kapwa. Tanging ang pagtatapat lamang ang makatutulong sa atin upang mapagtagumpayan ang pagkamakasarili. Ang palagiang pagtanggi sa sarili ang lunas ng Diyos sa nagnanaknak na kasalanan ng pagkamakasarili at pag-iimbot. Testimonies for the Church, Volume 3, Pahina 548. Panawagan. Tumatagal ang proseso ng banal na pagpapanumbalik hanggang may buhay, subalit kailangan nating pahintulutang magsimula na ngayon. Hilingin natin sa Panginoon na patnubayan ang ating pagpapasya at mga paggawa upang ating mapagtantong binabago tayo sa wangis ng kanyang anak. Amen. 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 Sister Griselda. Okay, ma'am. May time pa po ba? Babasahin ko lang po ng mabilis to. Amen. Okay lang po. Sige po. Good morning po sa inyo lahat. Binibigyan po tayo ng Diyos ng assurance na kapag naging tapat tayo ay sa pagtugon sa anumang hamon na binigay ng Diyos, ay may kinalaman sa gawain, tayo ay makasisiguro na may matibay na saligan tayo sa langit. Tinitingnan din ng Diyos kung kaya ba natin sundin siya. Tayo naman, ang ating part ay sumunod na walang reservation kundi masaya at bukal sa loob na susunod tayo dahil sa pag-ibig natin sa Kanya. Kulang sa pagtatapat. May mga kapatid na gumagawa nito na kung saan pinag-iingat tayo ng Panginoon na huwag masangkot sa ganitong gawain. Gagamitin ng simbahan para makapag-solicit o makapag-ipon ng pera at lilikom na para lang sa kanilang sariling kapakanan o sa kanilang sariling pagnanais o kung ano man ang kanilang nais gawin. Ginagamit po nila ang church. Ang kawalang katapatang ito ay laganap na at ginagawa pa rin ito, lalo na mismo ng mga tagasunod ng Diyos. At nag-aangkin sila ang tagasunod ng Diyos at ito ay ang mga naghihintay pa sa ikalawang pagparito. Sister Griselda, yes po. Yes, pwede po ba on ang camera mo? May nag-suggest po kasi. Thank you po. Ay, sige po ma'am. Magpas yung aking background. Okay. Sa pangatlo na po ako, panghuli. Hindi ko po binasa ng buo kasi masyado na pong mahaba. Kinuha ko lang po yung part na mahalaga para marinig pa po natin yung reflection ng ating mga pastors. Pangatlo, kapananagutan ng isang iglesia, ang iglesia na may kapananagutan ng isang iglesia. Ang iglesia na may pananagutan sa panata ng mga kaanib. Kapag may isang kapatid na napapabaya sa pagtupad ng kanyang panata, dapat itong pakitaan ng maliwanag at may gandahang loob. At kung siya ay walang kakayahang bayaran kanyang panata, kung ganoon, tutulungan siya ng iglesia na may pag-ibig para maituwid nila ang kahirapan at sila man ay tatanggap ng pagpapala. Nais ng Diyos na makita nila ang pagtupad ng panata ay tulad ng pagkakautang sa bangko o sa tindahan. Tama po, di po ba? Na kapag hindi tayo nakabayad ay maaari
pagkakulong ang kahinatnan natin. So ganun po katatag ang binigay ng Panginoon na sa atin para tayo ay matulungan maging tapat. So sapagkat ang lahat ay nahaharap sa pagsusulit sa hukuman, na ang tatayo lamang ay ang pagtatapat at ang katotohanan. Testimonies for the Church, Volume 4, page 473 to 76. Yan lang po, ma'am, ang part ko. Thank you, sis. Yan. Sino pa po ang may gusto na mag-reflect sa binasa po? Actually, parang reflection na po talaga yung ginawa mo, sis? Hindi mo na binasa? Sinamarize ko na po kasi masyado mahaba, 5 pages. Sa ano ka lang, sis? Sa 59.1 ka lang. Doon lang yung part mo. Okay po, sino po ang gustong mag-reflect sa binasa ay sa ating pong mga payo sa pagiging katiwala? Yung pong Pwede pong magdagdag ng para ngayon ko lang po naunawaan ito, pero mas gusto ko pa rin po makarinig ng mga ng ating mga pastors. Yung palang kapag may kapatiran tayong nakagamit ng ating, halimbawa po sa pondo, nakagamit or nakahiram, nalala ko po dito si Pastor Gatos kahit 1 hour, 1 minute, huwag talagang pakikialaman yung kapirahan ng Panginoon. Ngayon, kung sakaling hindi naman po nakaiwas na mayroong nakagawa nito, yung po mismong nakautang, hindi pala lang siya ang may responsibilidad na magbayad nito, kundi yung buong kaanib mismo. Ang resulta naman ito, kapag pagtulungan ito, ay maganda naman ang pagpapala. Lahat ng ating mga handog, lahat ng ating panalangin ay tatanggapin ng Panginoon. Pero kapag hindi natin ito na pagtulong-tulungan na maisaayos o maibalik, ano man yung panata na yun, lahat tayo ay talagang may kaakibat na kaparusahan. So ganun pala yun. Dapat pala bawat isa ay nakikipagtulungan. Hindi pala dapat natin dito maging katwiran na bakit tutulong ako? Hindi naman ako gumamit. So hindi pala dapat maging katwiran yun. So yun po yung mga natutunan ko sa aking nabasa ngayon pong lesson natin. Thank you po. Mukhang magandang sumagot dyan si Pastor Jerry. Yan daw po may mga utang o may mga... Good morning po. Happy God first morning. Yes po. Pastor Jerry po. Kasi Pastor Jerry po. Pastor Joey, ikaw na po. Binibigay ko pribilehiyo. Ang reflection ko po dyan ay totoo po yon. Kapag mayroong pong suliranin sa loob ng iglesia ay dapat nakikita po yung damayan kapag pinag-usapan po natin yung financial issues. Pero pag pinag-usapan po natin yung panata, mga kapatid, ito po ay individual responsibility. Yung panata, kapag ikaw ay nagbigay ng pledge sa Panginoon, spiritual ay personal responsibility po po ito. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba kasi ikaw yung nagbigay ng panata sa Panginoon At ang danger doon kapag ikaw ay nagbigay panata sa Panginoon at hindi mo tinupad, meron po talagang panganib kasi ang pagbibigay panata sa Panginoon ay hindi po biro-biro yan. Kaya lang pagka minsan sa loob ng iglesia, pag nanawagan na magkaroon ng pledges, minsan o madalas, nasa listahan lang. Hindi ito natutupad. So para bagang ang dating ay pakitang tao lang kapag nanawagan ang buong iglesia ng pledges, parang pakitang tao lang at masabi na na ikaw o ako ay mayroong bahagi doon sa panawagan ng paggawa ng panata, o kay pagbubuo ng panata. At hindi po maganda yun kasi parang ginagawa natin ng sinungaling yung ating sarili at
Pangalawa, hindi tayo nagiging tapat doon sa ginawa natang panata sa harapan ng ating Panginoon. Kaya pagka minsan sa halip na tanggapin natin yung blessing na nagmumula sa ating Panginoon, mas lalo tayong nahihirapan, mas lalo tayong nawawalan kasi nga hindi tayo naging tapat doon sa panata na ating binuo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang challenge sa hamon doon, mga minamahal na mga kapatid, huwag tayong gagawa ng panata na hindi natin siseryosohin. At kapag gumawa tayo ng panata, pagsikapan natin ito na matupad sa biyaya at kapangyarihan ng Panginoon na matupad natin ito na mayroong katapatan. Amen. So yun yung aking simpleng reflection sa binasa. Sister Jen. Yes po, Pastor po. Thank you po. Thank you, Pastor Joey. Salamat, my friend, sa paalaala sa reading. Itong reading natin, mga kapatid, ay maigsi lang po itong chapter na ito. Chapter 59, ano? Pero ang section na ito ay tumatalakay sa sacredness of vows and pledges. Ang akin pong nakikitang positive nito sa akin ay pinapahalagahan ng Diyos yung ating mga panata. Yan, yung mga pledges, mga promises. Kung inyong naalaala, mga kapatid, sa simula ng ating pagkumpanya o pagka-campaign nitong giving plan natin, yung systematic giving plan, regular and systematic giving plan, ay pinakilala po sa atin na ang turing, ang isang salita na ginagamit ng ating World Church dito sa COP ay promised offering. Ayan, promised offering. In relation to this reading, sa principle na sinasabi po ni Sister White, wag na muna natin i-cover yung ibang mga part kasi may naka-schedule pong basahin yun. This is Sister Jen, ano? So ang atin lang, yung point 1 lang, yung promises to God binding. Ang nakikita ko po dito, mga kapatid, ay dahil nga ho importante sa Panginoon na tayo ay gagawa ng pangako, ay hindi po ito pang corporate na pangako, ito po ay individual na pangako. At mga kapatid, ang elemento ng promise o pledge or vow ay hindi po ginagawa yun sa tawag dito sa mabilisan o tinatawag po nating impulsive. Impulsive. Ano ba yung impulsive, mga pati sa Tagalog? Yung bugso lang ng damdamin. Yun, bugso ng damdamin. Ako, bugso. Oo, na opo, na tayo po ay makikinig ng isang sermon, tayo kinilabutan, ngumiti, umiyak. Akala natin yun na ang tamang panahon. Kaya mga kapatid, hindi na ho natin ni-encourage yung agaran na appeal sa church. Yun po yung advocacy natin ng systematic and regular giving plan sa COP. Kasi binibigyan natin ng chance yung mga kapatid na pag inanyayahan natin silang tumulong sa ganitong sistema, ay naiintindihan nila pagpasok nila sa isang sumpa. Kasi ito ay pinapahalaga ng Diyos. At wag ko kayo matatakot na gumawa ng isang pangako. Kasi ay mahal naman natin ang Panginoon, di ba? Katulad po ng ating pagpasok yan sa pag-aasawa Noong di man tayo natakot, sino ba dito natakot nang sabihin ninyong yes, magpapakasal na tayo? Wala naman siguro natakot sa atin. Meron ba dito? Mami na kayo. Di ba pagka tayo pumapasok sa isang relasyon, pumapasok tayo sa isang tipan na mayroon pong pagmamahal. At yun ang gusto ng Diyos. At kung tayo ay papasok sa tipan na yon, kaakibat ng tipan na yon ay yung pong pangako. At yung pangakong iyon ay ang lakas ng biyaya ng Diyos. We are weak and yet He is strong. No? Tayo mahina pero siya ay malakas. Tayo ay mahirap pero siya po ay mayaman. Huwag niyong kalilimutan yon. Kaakibat po ng mga pangako natin sa Panginoon ay meron siyang higit na pangako sa atin. Ay huwag tayo matatakot na mangako. Pero planuhin po muna ninyo.
huwag po tayong gagawa ng pangako na hindi natin pinag-isipan. Kasi importante nga po sa Panginoon yun. Yun po ay banal sa Kanya. Para tayo ay kung ano man ang mangyari sa mga sirkumstansya ng buhay natin, hindi maaapektuhan yung pangako natin. Kasi meron po mga pagkakataon, siguro napapansin po ninyo, kapag kami nabalitaan kayo na paninira sa mga leader, o maging halimbawa palagay natin totoo na ang mga leader ay merong mga nagagawang mga kamalian sa pamamahala ng pera, naapektuhan din yung pangako natin. Akala natin, ipinangako natin yun sa pastor, yung pangako na yun, no, mga kapatid. Hindi naapektuhan yung pangako natin ng mga sirkumstansya. Tandaan niyo po yun, kasi yun ay pinangako niyo sa Panginoon. Yun naman pong mga namamahala ng mga pondo na yan sa Central Storehouse, ay sila po ang mananagot doon sa ating Panginoon. Huwag niyong idama yung sarili ninyo. Kayo po ay nangako na sa Panginoon. Ang inyo lamang pong bahagi ay ipanalangin nyo sa Panginoon na matupad yung pangako na yon. At tuloy-tuloy po yun. Hindi ho yun naapektuhan ng kabuhayan ninyo, hindi naapektuhan yun ng inyong ng mga paligid ninyo o damdamin. Gagawin natin yun kasi yun ay pinag-isipan natin. At yun ay para sa Panginoon. Hindi po pangako yun sa iglesia. Hindi pangako yun sa project. Hindi yun pangako sa pastor o sa presidente. Mga kapatid, wala nakakaapekto sa pangako. Lalo na kapag ito ay naiintindihan natin na ipinangako natin yan sa ating Panginoon. So yun, mga kapatid, yun po yung aking reflection. Salamat po. Pastor. Amen. Amen. Pwede po magdagdag pa. Sige po, Pastor. Naalala ko kasi yung gumawa ng pangako sa Lumang Tipan. Sino nga po yun? Si Ananias at saka si Sapphira. Noong sila ay gumawa ng panata sa Panginoon, ay niloko nila yung panatang yun. Hindi sila ganun kaseryoso sa panatang yun. Kaya anong ginawa sa kanila? Kung the spot sila ay binawian ng buhay. So, kaya yung sinabi ko kanina talagang kapag tayo gumawa ng panata ay sa awa at habag ng Panginoon, dapat tukdin po natin ito at gawin po nating seryoso. Kasi mapapahamak din po ang buhay natin pagdating ng panahon. Kasi nga sagrado sa kanya yung panatang yan. Lahanin natin mga kapatid na ang panata, ang kahalagahan ng panata ay hindi lamang sumulpot yan sa isang pagkakataon, kundi ang panata ay makabuluhan sa panig ng Panginoon noon pa man mahalaga na yan. Marami po tayong mababasa na mahalaga ang salitang panata sa harapan ng ating pong Panginoon sa banal na kasulatan. At hanggang ngayon at maging sa mga susunod pong panahon, yung pong panata ay hindi salitang biro-biro lang yan. Kapag tayo gumawa ng panata sa ating Panginoon by God's grace, at yung ating pong sinabi nga kanina Pastor Jerry, bagamat tayo ay mahina, so by God's grace ay yung pagbuo po natin ng panata sa ating Panginoon ay may isa sa katuparan at mangyayari ito sa kalooban ng Panginoon. Bagamat pagkaminsan ay sumasablay, pero kapag ginawa po natin ito na may katapatan, naiintindihan yun ng Panginoon kisa doon sa talagang gumawa tayo ng panata na hindi naman tayo seryoso. So, yun po yung aking reflection. Bagamat sumasablay, pero ginagawang mayroong katapatan, naiintindihan ng Panginoon kumpara doon sa hindi tayo seryoso sa panatang binuo natin sa ating Panginoon. Amen. Ako po, isa na lang. Pwede. Share lang po ako konti. God first morning po sa lahat. Ako po ang naintindihan ko, devoted tayo, hindi po dun sa panata natin, kundi devoted tayo dun sa pinagpanataan natin. Dahil kapag devoted po tayo dun sa panata natin,
ito po ay isang religiosity lamang. So, maaring magkaroon po tayo ng concern doon. So, yun lang po. Yung panata ay napakaganda po yan dahil yan po ay patungo sa ating ugnayan sa ating Panginoong Hesus. So, ulitin ko po, devoted tayo hindi po dun sa panata kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Yun lang po. Purihin ng Panginoon. Amen. Thank you po. Christ-centered pa rin. Yes po. Ayan si Brother Pastor Nelson, may sasabihin. Kay God, first morning po. Napakaganda po ng ating lesson, mga kapatid. Dito sa reading po natin ngayon na promises to God binding, mga kapatid. Ito ay isang pakikipagtagpo. Hindi sa kung sino man, mga kapatid, kung hindi ito ay pakikipagtipan natin sa Diyos, mga kapatid. So kaya yung ating pakikipagtipan na yan, mga kapatid, ay ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam, mga kapatid. Pero dito sa lesson po natin, napakarami pong mga aral na pwede nating mga kapatid. Daran nga lamang ay oras natin. Unang-una ay yung pagsulong ng gawain ng Diyos. Sabi dito, God works through human instrumentalities. So ang Diyos ay paano, mga kapatid? Unang-una, ang pagbibigay, mga kapatid, ay isang pagbabago. Nababago tayo, mga kapatid, patungo sa wangis ng ating Panginoon. So gumagawa ang Diyos, yung ating pagbibigay ay gumagawa ang Diyos sa puso natin na tayo nababago sang-ayon sa kanyang wangis. Yung pagiging mapagbigay. Na kapag ang tao ay mapagbigay sa Diyos, tinupad ang kanyang pangako. Ang gawain ng Diyos, mga kapatid, yung advancement of the cause of truth, yung pagsulong ng katotohanan, mga kapatid, ay mabilis at maraming naaabot, mga kapatid. Kaya sabi dito, God works through human instrumentalities. Unang-una, nababago tayo, na habang nababago tayo, marami ang naaabot, mga kapatid. So, ganun po siya, mga kapatid. Isa pa dito, one of the greatest sins in the Christian world today is dissembling and covetousness. So ito ay isang talamak, isang rampant, mga kapatid, na nakikita sa ating sanlibutan ngayon, na yung pagiging makasarili. At kahit sa loob ng ating iglesia ay nakikita ito. Kaya sinasabi, mga kapatid, sa ating dito na merong tungkulin, responsibilidad ang ating iglesia sa pagtuturo sa bawat kaanib ng iglesia. Kung makikita ito, mga kapatid, huwag daw nating kaliligtaan o kalilimutan na paalalahanan ang bawat kaanib ng may kahinahunan at may buong puso. Plainly, kindly, but plainly. So dito, mga kapatid, ang iglesia ay meron pong tungkulin. Then let the church compassionately help him. Kapag ang ating mga kapatid, wag naman nating yung bang tawag to straight o hindi kahinahunan. Kapag ang iglesia ay magpapaalala sa mga kapatid natin, mga kapatid, kung tayo magtuturo ng ganito, ay tingnan po natin, mga kapatid. Kasi sinasabi dito, ang pagtuturo dito ay, sabi dito ay, if they see that there is a brother who is neglecting to fulfill his vows, they should labor with kindly but plainly, mga kapatid. Yun po ang tinutang ko dito, mga kapatid, na ang ating iglesia ay meron pong tungkulin upang paalalahanan ang bawat kaanib ng iglesia patungkol sa kanilang mga pangakong ipinangako sa Panginoon, mga kapatid. Hindi sa kung sino mang tao, kung hindi ating itong ipinangako sa Diyos, mga kapatid. So meron pong pananagutan ng iglesia tungkol dito. Sa pananagutan po natin, turuan ang bawat kaanib na maging tapat sa Diyos, matupad ang kanilang mga pangako. Pero kung sila'y kung ating paalalahanan po natin ng meron pong pag-ibig, mga kapatid, at tulungan ang bawat kaanib na matupad ang kanilang pangako sa Diyos. Hindi po pera ang pinag-uusapan dyan, kung hindi ang kanila pong katapatan sa Diyos. Nila po. God bless po. Thank you, Pastor. Po. Salamat. Yun pala yun, paalalahanan ng ating mga kapatid
sa pagtatapat, hindi yung tutulungan sa pera. Ganun pala yun. Thank you po, Pastor. Ngayon po ay babasahin ko po yung nasa chat box. Ang sabi po ni Sister Rerenia Lutinto, ang reflection ko po rito sa mga pangakong nag-uugnay sa Diyos ay tumatalakay sa kahalagahan ng pagtupad sa mga pangako sa Diyos na bunga ng banal na Espiritu. Ang responsibilidad ng simbahan sa paggabay sa mga miyembro nito na matupad ang kanilang mga pangako ay isang mahalagang punto rin. Dapat nating seryosohin ang ating mga pangako sa ating kapwa at sa ating Diyos. Kailangan na maging handa na harapin ang anumang hamon upang matupad ang ating mga obligasyon. Ito ay isang patuloy na proseso ng paglago at pagbabago. Salamat po, Sister Renia. Okay na po. 5:48 na po ang ating oras. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating silent prayer na 2 minutes. At pagkatapos noon ay ang Acts prayer. Ang adoration and confession po ay pagkakaloob ni Sister Divina Alapitan. Ang thanksgiving po at supplication ni Sister Irenia. Pagkatapos po noon ang closing song at closing prayer po ni Sister Griselda at si OP Chan. Pagkatapos noon ay yung benediction po ni Pastor Joey. Ayun pong pagkasunod-sunod. Okay po, dadako na po tayo sa 2 minutes silent prayer. Amen mga kapatid, ano po? Ayan ang ating lesson. Pag tayo ay nangako sa Diyos, hindi yan daw sa atin. Hindi lamang natin ayaw gumana ng aking camera. Kasi naka-close, sandali So ayan ano, pag daw tayo nangako sa Diyos, hindi lang naman natin yung ginawa sa ating sarili. Inudyukan tayo ng Holy Spirit, mga kapatid, ano? Ang Holy Spirit yung nag-udyok sa atin na mangako sa Panginoon. So that means, ang pangako sa Panginoon ay banal, mga kapatid. Nagbigay nga ng example dito sa isang magandang example dito. Halimbawa ay ayaw pa rin ng aking camera. Anyway, kung ayaw niya ay bahala siya. Isang example dito, halimbawa tayo ay nangako sa Diyos, pag ako nakapasa, ganito ang gagawin ko. Pag ako nakapasa at ganito ang papangako ko sa iyo. Ganun ano. Tapos nung nakapasa na sa exam, hindi na tinupad yung pangako, nakalimutan na. O kaya yun namang may sakit, pagalingin mo po ako, Lord. Pag pinagaling mo po ako, ay maglilingkod ako sa iyo ng tapat. Ayan, isa pa yan, ano? Ito, gumaling na, nakalimutan na yung pangako, ano po. Isa pa, halimbawa, na kapag ka naghahanap ng trabaho, wala po akong trabaho, Lord, bigyan po akong trabaho, mag-COP ako. Eto na, dumating na yung trabaho, nagkatrabaho na, hindi pa rin naman naging tupad sa pangako. Ganun po, napakahalaga ng pangako, mga kapatid. Tayo ay mangangako sa Diyos. Nako, ay imposible, hindi. Ako tayo mangako sa Diyos, dapat ay gampanan natin yung ating pangako dahil isa yung malaking kasalanan ng pagsisinungalingan na po. Kapag tayo ay hindi natin natupad yung ating pangako. So, napakahalaga, pinapakita rito na sa lesson na ito, yung ating pangako ay hindi basta-basta lang dapat mapako, kundi dapat nating gampanan, mga kapatid. At hindi naman magkukulang ang Panginoon, Hindi naman magkukulang ang Panginoon kapag tayo ay tinupad natin yung pangako natin. Tutulungan niya naman tayo. Nasa atin yan, nasa ating willingness kung paano tayo tutupad sa pangako. So ayan, tayo muna ay mag-silent prayer and then I will continue praying. Let's pray po.
Okay po, tayo manalangin. Mapagmahal naming Amang Banal na nasa langit, salamat po muli sa inyong blessings na panibagong umaga sa amin. Salamat at kami muli ninyong tinawag upang makapakinig, maka-join sa devotional na ito. Salamat at narito kami ay minsan nakakalabag kami sa aming pangako dahil di namin alam ang kahalagahan nito. Ngunit ngayon ang dakilang Diyos nakita na namin. Ito ay napakahalaga at banal. Kaya sa araw na ito, humihingi po kami ng tulong ang dakilang Diyos ng karunungan na nagmumula sa iyo. Si Satan ay palaging dinadaya ang aming isipan para makagawa kami ng mga palusot upang kami ay hindi tumupad sa aming mga pangako. Nawa makita namin palagi ito at kami ay pumanig sa inyong panig kung saan kayo ang dapat naming purihin at sambahin dahil kayo ang nagbigay ng lahat sa amin. Maraming salamat po sa mga karunungan sa bawat umaga. Maraming salamat po sa mga paggabay sa amin. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin patuloy ang mga kapatiran na narito ngayon. Kami ay may mga kanya-kanyang personal prayer request na ay alam niyo po ang laman ng aming puso at isipan. Kayo nakakabasa nito, nais namin isama sa panalangin ang gawain ng bawat iglesia na aming sinasakupan, ang bawat pamilya ng mga tao na narito ngayon sa live na nanalangin at kasama sa Zoom. Ang aming panalangin ay dinggin po ninyo ang aming kahilingan, ipagkaloob sa amin ang pinakamabuti ayon po sa inyong kalooban at hindi lang sa aming nais. Aming kasama sa panalangin ng sambayan ni Nanay Nerissa Francisco, kasama ng kanyang mga apo, si Veronica at ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon din ang sambayan ni Ate Revi, ang buong San Leonardo Church, lalong higit ang mga bagong binyagan. Nawa sila ay patuloy na maging matatag kahit na ano pa mang pagsubok ang darating sa kanilang buhay. Kaya hindi naman ang mga dati ng binyagan ay bigyan niyo po sila ng malinaw na paningin at maging aktibong sa paggawa. Dalangin din namin ang sambayan ni Ma'am Nora, si Brother Leonard sa patuloy niyang kalakasan. Ganyan din si Sister Teresita dahil Reyes kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, si Sister Sweetie, Sister Wilma, si Ate Mitch, ang sambahayan ni Sister Des Flores, ganyan din ang pamilya ni Sister Nympha Rivera doon sa Bukidnon at ang kanyang pag-stay doon habang nagbabakasyon. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ate Lorna, ni Kuya Bobby, ganyan din si Sister Teresita Ladia, ang sambahayan din ni Sister Elizabeth Erese, ni Brother Esmin at ni Sister Rochelle Hernandez. O dakilang Diyos, patuloy namin sinasama sa panalangin ang kanyang asawa na si Brother Ramon Hernandez sa patuloy na kagalingan ng kanyang paningin, panumbalik ang kanyang malinaw na mga paningin at patuloy na kanyang pagpapalakas sa kanyang recovery. Dalangin namin ang buong kanyang pamilya na patuloy pa rin maging tapat at pagtitiwala sa inyo sa kabila ng mga pagsubok na anumang darating sa kanilang buhay upang sila ay maging halimbawa ng katapatan sa kanilang nasasakupan. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Jo Montigo, Sister Janet Katmaytan, gayon din ang sambayan ni Ma'am Femi, ang mag-AS pupils, parents, and teachers, gayon din ang sambayan ni Sister Ellen Alpindo, ang sambayan ni Sister Tang de la Cruz, Sister Gloria Balbito, ang sambayan ni Ate Sally Sanchez, gayon din ang mga kapatiran na hindi namin nabasa ang kanilang mga pangalan ay kasama namin na nanalangin ngayon ay inyo pong dinggin ang aming mga panalangin. Muli po, dakilang Diyos, ang ilan sa amin may problema pang kalusugan. Alisin niyo po ang takot sa aming mga puso at isipan. Mapalitan ito ng pag-asa na nagmumula sa inyo, na sa inyo kami lalapit, kayo po ang magbibigay ng kagalingan sa amin ng aming mga pangailangan. Huwag nawa kaming matukso sa mga panililang ni Satan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy sa sumubaybay. Ang oras 5:57, sakto lamang tayo mag-exercise, magpapawis po. Para maganda pinapawisan lalo na sa mga middle age pataas. Importante pinapawisan kasi para nakakalabas yung mga pawis. May tao ito, meron din pag lumalabas yung pawis sa balat.
may magandang resulta. Kaya Sente pinapawisan. Sa mga nag-response, maraming salamat po. Sister Dang de la Cruz, Sister Neneng, Sister Sweetie, si Ate Mitch, gayon din ang iba pang mga nandyan sa background. Po. So yan, hanggang dito na lamang tayo ngayon. Bukas ulit ay kukunik ulit tayo dito. At patuloy na ipanalangin natin ang bawat isa. I suggest na kapag tayo mag-worship sa bahay, magpe-pray sa inyong mga personal prayers, in general, idamay niyo po yung ating mga kapatiran sa CLPM, sa God First Morning, sa Discipleship Ministry. Mas maraming nananalangin mga kapatid, mas maganda na po magdalanginan tayo sa isa para tayo ay patuloy na maging matatag. Ang pagsubok dumarating palagi sa ating buhay. Si Satan palagi nanlilinlang sa ating buhay mga kapatid. Hindi tayo tatantanan ni Satan, kaya panalangin ay napakabisa para ating sandata. Ayan, Sister Aurea Melihore, salamat din po. Sister Elizabeth Rese, salamat po. Hanggang bukas po muli mga kapatid. Kita-kita ulit tayo dito sa Facebook at sa Zoom. Magandang umaga po sa lahat at happy Tuesday. Ayan, Tuesday na pala. Ang bilis ng panahon, Sige po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.